Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga! Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid ng Philippine Information Agency, SM City Minpro, MCTV, and eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, including PRO9. And we are also live at Pagadian Media, Isa TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Ang Kapihan na Zamboanga po will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. And of course, magandang araw po sa lahat ng ating mga Barangay Information Officers Network na parati pong nakatutok sa ating program. Magandang araw po sa ating lahat. All 98 barangays po din na nakatutok na sa atin dito sa Zamboanga City. Welcome sa ating programa. And with that po ngayon, ang pag-uusapan natin sa ating episode ay patungkol syempre pa rin po sa ating mga women's rights because March po is celebrated as Women's Month. Kaya po kasama natin ngayon from Commission on Human Rights in Region 9, we have with us Sir Daniel Paculanang, the Information Officer po ng CHR Region 9. Magandang araw, sir. Yes, magandang araw sa iyo, Ma'am Mayer, at sa lahat na nakikinig at tumututok sa programa dito sa Kapihan na Zamboanga. And we are looking forward that we'll be able to share some information and insights and be able to discuss matters pertaining to the protection of women. Yeah. Thank you very much, sir. And of course, together with him, we have Jerome Ramillete, their training specialist. Hi po, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Thank you po for having us. Syempre po, yung karapatan ng kababaihan ay mahalaga, lalong-lalo na ngayong buwan ng Marso, Women's Month, and also the promotion of the rights of women across the Philippines and the region. Okay, thank you very much. Ayun po, nakilala na natin yung ating mga panauhin. Kaya tungo po tayo sa ating mga mahalagang katanungan ngayong araw na pwede pong makapag-enlighten sa ating mga viewers, especially sa ating mga kababaihan. Based po sa ating regional na data, actually nagkaroon po ako ng panayam na rin together with our Gender and Development. Locally naman ito with our CSWD office. So kumustahin natin ngayon yung regional naman, yung broader aspect po ng data natin on what is the current situation of women in Region 9 in terms of reported abuse cases. Yeah, for Commission on Human Rights, sa previous year 2025, yung concern pa rin natin, Ma'am Mayer, when it comes to cases na handle natin, is cases against women. Yung involved dyan, yung mga sexual abuse, including harassment, exploitation, and even assault. Kaya sa nakikita namin, Ma'am Mayer, na kailangan talaga nating i-strengthen. We have to strengthen the services that we are providing to the victims, survivor victims, in matters pertaining to legal services, and psychosocial services, and even economic, at saka medical. We have to strengthen this because there are still a lot of cases that we are handling. In fact, for year 2025, yung na-resolve lang natin na cases, among other cases that we handle, is about more than 20. More than 20 cases that we handle. Cases, na-resolve pa lang yon. Wala pa yung mga pending cases na hinandle natin. So sa lahat po ng mga na-mention ninyo na types of cases o yung mga nare-receive natin, alin po doon or what forms of violence against women yung most prevalent talaga in Zamboanga Peninsula? Is it sexual abuse? Actually, para lang sa kaalaman ng nakararamihan kasi baka hindi alam yung iba't ibang mga forms ng domestic violence or violence under Republic Act 9262. Meron po tayong physical, So that's commonly yung paninipa, panununtok, and yung mga sad and unfortunate situation. Pero kasama din po yung mga stress and sa mental, sa psychological ng isang ng babae, sa mental po yan. And also yung sa economic, yung suporta na hindi binibigay sa ating kababaihan or sa kanilang pamilya. And syempre yung sad to say, yung sexual abuse po yung may mataas na porsyento, na
meron po tayo sa ating mga datos na currently. So, in the past, no, sa ating report, mostly po ang mga financial assistance na naibibigay po natin sa ating mga victim survivors ay sa sexual abuses, no? So, tulad ng nasabi ni Sir Dan, na pinapakita yon na medyo alarming po siya. So, kailangan po ng intensified na campaign, and also yung sa protection side naman is yung suporta sa iba't ibang pangangailangan ng kababaihan, lalong-lalo na yung mga victim survivors ng ganong traumatic experience, no. So yun po, siguro ito na din yung magandang chance na let's call everyone to really contribute, kasi hindi kasi siya masasagot lang ng minor or kasi may levels po siya ng intervention na kailangan, and kailangan pong may multidimensional approach and tulong po from other government agencies and service providers po sa ating community. So yun po. Eto ano lang po, curious lang po rin ako, follow up. Paano po yung proseso ng kaso? Like for example, magre-report po sa police station or sa barangay. Paano po ito naaakyat sa level po ng Commission on Human Rights? We have this procedure, Ma'am Mayer, na pwedeng mag-walk-in sila, no, walk-in complaint, or through motu proprio, mandate ng CHR na pwedeng mag-investigate ng cases, even, hearing from reports coming from the multimedia, no, or from any other sources, pwede silang pumunta. And then this will be, pag walk-in naman, they will be evaluated, they will be interviewed by our lawyers, whether or not kaya within our jurisdiction, or we will just going to refer them. Yung mga immediate concerns nila, like kailangan ba nila ng medical attention, so we will going to refer them to the concerned agency, mga psychosocial services na kailangan nila, ma'am. But we can document them. We have an intake form, we have procedure that we are following. And then yun, may mga sa report na pwedeng idala through the mismo, no, Sir Jem? Yeah, actually po, dahil nabanggit niyo na po yung proseso, no, meron din po tayong monitoring ng mga, may sistema po tayo ng pag-monitor kung papasok po yung complaints ng isang client po natin, no? So meron po tayong information system kung saan monitor yung mga kaso tulad ng mga pang-aabuso sa kababaihan, kung naipasok po siya or pumunta po sa amin, for example. And at the same time, yung amin pong tanggapan ay meron po kaming online din po na tanggapan kung saan pwede din pong magsumite ng complaint ang isang citizen or client through online po. Kung medyo hindi niya po kayang, medyo sensitive po, or hindi niya po kayang siguro i-verbalize, or medyo traumatic pa, siguro pwede niya lang masulat or maipadala. At least sa ganun, may iba po siyang option, no, kung in terms of processing the complaints. Kung mga malayo yung mga areas nila, so pwedeng online pa filing. Okay, so marami palang opisina na pwedeng lapitan ng isang babae or ang isang biktima. So they can choose whichever is parang convenient sa kanila, no? They can choose kung gusto nilang magsumbong sa police, sa barangay, kasi meron naman tayong VAUSI desk, or sa CHR. Pwede silang dumiretso din sa CHR if possible. Yeah, yan yung naging practice natin, Ma'am Mayer. Pero nakita ng ng mga heads na mukhang ang dami nating inimbestigahan na kaso na dapat ang mag-investigate nito yung mga police really. Kasi pag mga VAUSI cases, for instance, violation of Republic Act 9262 halimbawa, so sa police yan, sila dapat ang mag-investigate dyan. So ang tinitingnan ngayon ng komisyon kung anong serbisyo na ibinigay ng police in order to address yung problema ng biktima. Kasi pag kulang yung serbisyo na binigay ng mga pulis halimbawa, then we can call the police to fast track perhaps the investigation, ayusin na yung kaso to the point na ma-file yung complaint, and we can ask for accountability sa mga respondents. Otherwise, if the law enforcement agency halimbawa hindi nila nagawa ng tama yung obligation nila, then we can file appropriate charges against them. Yeah.
Yan, to add lang po, no, kasi dahil nga po meron tayong RA 9710 or yung napag-usapan na Magna Carta of Women. So may specific role po ang CHR bilang gender ombud, no. Kami po yung may mahalagang role in terms of complaints na involving violation of rights, women's human rights, yung parang ganon. So kasama po doon, no, yung titignan po natin kung nagkulang po ba yung serbisyo na naibigay ng isang government office. Yes, in terms of responding doon sa concern na naipadala sa kanilang opisina. Kaya po, in the past, marami pong mga gender-based violence na nakikater ang aming opisina dahil nga po sa mandato na yon. Kahit na po meron po mga may mga changes po sa aming sa current na ano tawag dito, policy doon, no, sa ating mga cases, bukas pa rin naman po ang opisina ng CHR to entertain and to provide legal services sa gender-based violence cases. Lalong-lalo na po na ito ay marami pong biktima ay kababaihan at mga batang babae. So yun po. Okay, that's good to hear, no, na ganyan, parang nalaman na natin yung proseso. And you also mentioned kung paano natin tinututukan or minomonitor itong mga cases natin. Or you mentioned meron tayong online, no, na pwede silang, may mga reports doon online. So how about po yung document and monitoring cases naman po on gender-based violence? Saan, aside sa online monitoring, meron po ba tayong other method or form of monitoring yung ating mga cases? Actually po, meron. No? Meron tayong system na sinusunod kung saan lahat ng mga kaso ipinapasok doon. No? Hindi lang po regional ang may access doon, pati central office na-access nila yung portal na yon. Pag meron tayong tinatawag na online complaint portal, yung tinatawag na mismo natin, even the complainant can see the progress of the case na i-file niya doon sa Commission on Human Rights. So lahat ito tinitingnan, the number of days na under investigation, sino ang nag-investigate nito, ano na yung proseso, nasa pagbigay na ba ng subpoena, nakatanggap na ba ng subpoena, under evaluation na ba ito, and all, lahat nakikita doon. Kasama po doon actually yung pangalan niya po is ICMS or Investigation and Case Management System. Doon po naka-document at nakalagay po yung mga cases, no, na padala po or na ilapit po sa aming opisina. Tapos yung nabanggit din po ni Sir Dan na mismo, ang ibig sabihin po ninyo noon ay Management Information System, Monitoring and Outlet. So, isa po siyang online platform kung saan, kung ikaw ay isang complainant, no, makikita mo yung status ng iyong complaint, no. Let's say for example, natatrack mo po siya kung saan na po siya napunta kasi since centralized po siya sa kabuuan, makikita po ng buong central offices and regional offices, but natatag po siya sa isang region kung saan po ito na-file, no. For example, na-file po within Zamboanga Peninsula, makikita po doon sa online platform na yon or sa system po na meron kami. Maganda, no? Kasi at least monitored lahat, tapos nakikita natin yung demographics niya. So, kitang-kita natin. Yes. At saka kasama po ito sa aming awareness campaign pag kami po ay pupunta sa mga iba't ibang lugar, komunidad, paaralan, opisina. Ini-introduce po namin yung online system na yon para they will be familiarized kung paano siya. Actually, scan lang po siya. Isa-scan nyo sa phone, then ma-redirect na po kayo sa link na agad po doon. Tapos pwede din po if hindi po kayo komportable to share your private info like your name, pwede pong parang anonymous. Yes, kasi syempre hindi naman natin masisisi yung iba kasi they prefer to be safe than go through the process of yun or may mangyari sa kanila or what. So, I'm sure po marami na tayong na-handle na cases, no? Ano po yung most common barriers that prevent women from reporting abuse cases? Ako na lang. Sige po. So, doon po sa barriers, I think hindi naman po siya bago sa atin na
Kasi meron po talagang mga hindrances or mga factors bakit po paminsan hindi po tinutuloy ng isang victim survivor yung kaso or hindi man lang niya na i-push or hindi man lang siya nakasumbong. Marami po no. Share ko na lang po yung aming kinakonduct na project sa region natin. So, meron po tayong isinasagawang GBV, Gender-Based Violence Mapping. So, isa po siyang proyekto kung saan inaaral po namin or ina-assess ang legal referral mechanisms ng iba't ibang munisipalidad or local government sa Zamboanga City. In fact, nagsimula po kami noong 2019. Mayroon na po kami sa Zamboanga Sibugay, particularly sa Ipil, sa Cabasalan, sa Zamboanga del Norte, tapos po sa Zamboanga del Sur, few municipality. So, dun po, siguro from that, no, kukunin natin yung mga nakuha naming datos. Isa po doon ay yung, pag ang babae, meron po siyang anak, tapos nag-file po siya ng case, hindi niya po alam kung paano po masustentuhan yung pangailangan ng anak niya or paano niya maproteksyonan yung kalagayan ng anak niya, no? Isa po yun, no, nasa surface natin ng issue. Pangalawa, yung takot, no? Yung takot na marami po, no? Una dyan is suporta. Lalong-lalo na po kung ang isang babae ay financially dependent sa lalaki. Kasi alam niyo naman po ang traditional setup ng Filipino. Yes, no? Nagtatrabaho po commonly or provider yung lalaki. So, sa ganung setup po, marami pa po kasi ganun pong setup ng family. So, pag ganun po yung may kaso po na ganun, hirap po talaga ang babae kung saan po siya kukuha ng pangtustos sa kanila. So, kahit nga po gusto natin mag-encourage, we empower them to decide for themselves. Kasi mas nalalaman po nila yung sitwasyon nila. Ano pa po ba? Siguro yung stigma, sir, no? Kasi hindi pa rin po siya nawawala hanggang ngayon. Kasi parang kahihiyan sa pamilya na parang wag na lang natin i-share kasi nakakahiya. Oo, kasi dahil nga meron tayo na dapat yung public view sa atin is that okay yung pamilya natin. Parang ganun. Somehow, meron din siyang downside kasi nga nahihiya tayo. And yung victim blaming. So, very common yung victim blaming pa din na, kasi nasunog mo yung pagkain, kaya sinuntok ka or sinipa ka. Mabunganga ka kasi, kaya itong ginawa sa'yo. Parang kasalanan pa nung babae na, and even na very common, no, yung pananamit. No? Yung pananamit, siguro maaring may mga masasabi pa silang masasakit na salita na may asawa ka na or ba't ka pa ganyan manamit. Mga ganun pong mga common na pangyayari. So, yun po yung mga barriers na pumipigil sa ating mga kababaihan na mag-push through po sa pag-file ng kaso, for example. So wala silang access na pumunta doon sa area kasi nga malayo sila halimbawa sa barangay. So, yun na, hindi na sila pumupunta mag-file ng complaint. Tatanggapin na lang nila kung ano nangyayari sa kanila. Yun yung mga common, nakakalungkot man, pero yun talaga yung reality. Yun yung situation natin dito sa Zamboanga Peninsula. Ano po you mentioned yun na po kanina, yung mga ibang intervention po na ginagawa ni CHR, like you are, for example, kung yung need ng isang client is psychosocial, mga ganon, tinatransfer natin sila sa ahensya na ito. Pero for CHR po, ano po yung immediate na intervention na binibigay natin or pinoprovide natin sa mga babae po or kababaihan na nagpa-file ng complaint? Yun, Ma'am Maher, tinitingnan natin yung kaligtasan nila, no? Yung safety nila. Kasi galing sila sa violence. So we have to assess ano ba yung pinakakailangan ng babae? Kailangan niya ba ng shelter? Kailangan ba niya ng medical attention? Pero yung safety talaga ang unahin natin. Kaya niya na bang mag-divulge ng information sa atin? Kung hindi pa, then yung mga lawyers natin, investigators, they are well trained to assess the situation. Pero all of this, yung ginagawa ni CHR, yung referral and all, we always follow the human rights core principles like the confidentiality, do no harm principle, non-discrimination, and empowering the victim, among other things. Kasi gusto natin mabigyan ng hustisya yung mga nagiging biktima ng karahasan. Yan.
Tama po. Salamat po, no? And syempre po, na-mention na natin kanina yung patungkol din sa mga coordination natin with other government agencies, including the police, including the LGU. Sa lahat po ng ginagawa natin, ng iba't ibang ahensya no, ng gobyerno, what gaps still exist in the protection and promotion of women's rights in the region? Ano po kaya sa tingin ninyo yung mga kulang pa na maaari pa nating maiprovide sa ating mga kababaihan or in terms of promoting women's rights? Sa batas meron na tayo. Meron na tayong batas, no? Meron na tayong mga institutions, meron na tayo. Implementation. Exactly, Ma'am Mar. Yung implementation, strict implementation kasi hindi pareho ang level of implementation ng mga batas natin. Iba-iba yung may mga munisipyo na they are very gusto talaga nila na mapailan ka agad yung respondent. Yung iba naman, we have to settle lang natin yung complaint na yan kasi involved lang yan ng pamilya. Siguro sa atin yung gap natin is empowering. I-empower natin yung mga biktima, yung community, empower natin and all. Tsaka sa mga line agency like for instance shelter, magtayo tayo ng mga shelter kasi talagang nagkakaroon ng mga violence committed against women. Even as we speak today, marami. No? Kailangan natin itanggalin natin yung babae natin sila sa situation. Sa situation na yun. Ilagay natin sa isang shelter na titingnan ng gobyerno ang kanilang pangangailangan, Ma'am. Tama po yun, no? And to add po with Sir Dan, doon naman po tayo sa promotion side, yung pagpapalaganap at kasama sa empowerment yung pag-e-educate ng kababaihan no, sa kanilang mga karapatan at mga options na maaari nilang gawin kung nalagay sila sa ganong sitwasyon. No, tulad nga ng nasabi ko kanina, parang we proactively encourage them to do what is ano yung nasa batas. But we do not coerce, no? Hindi natin pinipilit. Binibigyan lang natin sila ng options. Kung ito yung options mo, ito yung possible consequences na mangyayari, no? So that's one way we empower them. Pangalawa, sa commission po, no, kami lalong-lalo na po kami sa Promotion and Advocacy Division, even not Women's Month or not hindi po siya November like 18-day campaign. Patuloy po ang aming serbisyo pagdating sa pag-provide ng capacity building, enhancement, strengthening, pagdating sa awareness sa violence against women and children and yung mga iba't ibang forms ng gender-based violence tulad ng Safe Spaces Act, no? Mahalaga po yan yung bawal bastos, no? Kasama po yan siya isa sa mga forms of abuses na nararanasan ng maraming kababaihan. Ano din po, no, yung hindi pa siya gaanong prominente pero nangyayari din po dito sa rehiyon natin, yung child marriage, no? Marami pong apektadong kababaihan na at an early age ay na-engage sa children, early forced marriage and unions, no? Yes, so yun po, isa po yan. More on educating them, pagpapalaganap ng batas, awareness, and to help them realize na meron silang mga karapatan at meron silang mga options kung sila man ay nalagay sa ganong sitwasyon. Actually, tama po, no? Andyan na po yung batas, no? Tama na po, sir, na kumpleto na tayo. Ang dami ng batas na na ginagawa or naipasa. But kulang lang talaga sa kaalaman yung mga communities natin, especially the communities na hindi kasi nila alam na ay bawal pala ito. So hindi din sila aware na kailangan pala sa mga ganitong sitwasyon, kailangan na nilang magsumbong, humingi ng tulong. And I am very well aware na tayo po sa gobyerno, konti lang po yung ating kakayahan dahil hindi naman po tayo marami, no? Lalong-lalo na dito sa Region 9 or Zamboanga City alone. Lawak. Sobrang lawak. Meron pa tayong mga island barangays, may malalayong barangays pa tayo na hindi natin ma-reach because kulang din sa development yung area, walang signal. Wala din silang network signal. Kung kailangan din nila ng tulong, mahihirapan din sila. But slowly naman meron na, no, nagkakaroon na tayo ng communication sa mga areas na ito ng network. Pero paano po natin na-ensure na yung ating mga marginalized women such as indigenous women, yung ating women with disabilities, and women in remote areas ay protected pa rin kahit alam natin na ganito yung sitwasyon po natin? Yeah. Yeah, sige.
yan, talagang challenge yan sa atin, sa government with our very limited resources. But yun, ginagawa pa rin natin na mapuntahan yung mga sectors na kailangan nating maserbisyuhan, yung mga IPs in the community. We know, Mamayar, na iba-iba yung mga layer of vulnerabilities ng mga kababayan. Meron kang IP na senior citizen, among other things. Intersectionality of vulnerabilities. Kaya kami tinitingnan natin ito na yung mga cultural aspect na yan, hindi natin mababiolate yan. While at the same time, we are promoting the human rights of this particular sector. Yung mga women with disabilities, kailangan ba natin sila ng mga sign language? Tayo ba, sa gobyerno, meron ba tayong capacity to do some sign language para ma-interview natin yun kung ano yung gusto nila. Yung mga bagay na ito, Mamayar, tinitingnan natin yan, no? Kasi we do not believe that there is one size fits all kind of response para sa mga kababaihan. Depende sa anong sektor ng kababaihan, ganun din po yung tinitingnan natin na intervention na pwede natin gawin. Yes, tama. Yung culture po, no, malaking role din po niya sa pag-educate and pag-protect ng kababaihan. Kasi hindi natin madedenay na yung ibang kultura ay may kanya-kanyang beliefs, no? Merong mga norms, no? Or yung mga yung pinapractice nila na sa tingin nila ay tama, no? Kaya somehow, binibigyan natin ng pagkakataon na may i-correct yun. Tulad po ng kaso ng child marriage, no? Meron po tayong mga komunidad or indigenous peoples group na nagpa-practice po nito. Even our brothers and sisters sa Muslim, no, before. But gusto nating madahan-dahan, no, na maipalaganap na or ma-implement yung batas na meron pong mga adverse effect or hindi magandang epekto sa isang batang babae, lalong-lalo na po, no, pagdating sa child marriage. So mga ganun pong layer, no, sa culture side naman po. So, yan. So paano po yung mga ginagawa nating preventive programs like awareness campaigns? Saan po natin ito kinakandak para po ma-reduce nga yung ating mga cases of abuse or other cases po that violates women's rights or human rights? Sige, sa promotion side, no? Sa promotion side po, marami po kaming sektor na hinahawakan. So, as much as possible, ginagawa po namin strategic ang aming approach, no? Kung sinong sektor po ang mas nangangailangan or yung hindi pa po napupuntahan or na re-reach ng aming mga serbisyo at programa sa CHR. So, tulad na lamang, since ito po ay buong Zamboanga Peninsula, so tinatry po namin magkaroon ng oras at panahon, no, sa Del Norte, sa Del Sur, sa Sibugay, and dito po sa city. But mostly concentrated sa city, no, but we're trying to expand it as much as possible. Like for this semester, sa promotion side, yung mga aming human rights promotion activities, parang mostly nandito pa siya. But coming second sem, doon naman po kami pupunta sa iba't ibang komunidad or munisipalidad sa Del Norte and Del Sur and Sibugay. Sa promotion side naman po. For protection side, yeah, ganun din. Kahit na po yung mga protection officers natin, ina-appraise nila yung mga karapatan ng mga kababaihan. Tuloy-tuloy din yung po yun. Hindi lang po kasi ang pagpunta nila doon, hindi lang purposely to file criminal complaint kaagad eh. Kasi hindi nila alam kung ano pa yung mga ibang remedy na meron sila. So the protection officers po natin, ang ginagawa nila, parang ina-educate din po nila yung mga kliyente po natin. How about po yung ating mga kababaihan, women who are afraid to formally file a case? What alternative support po and mechanisms are available or ano po kaya yung ating mapapayo sa ating mga kababaihan? Yeah, as mentioned a while back, Ma'am Mayer, na hindi lang option ni biktima ang mag-file kaagad ng criminal cases, criminal complaint. Meron pa siyang other option. Kung hindi pa siyang handa mag-file ng complaint laban sa kanyang abuser, pwede po siyang kumuha ng protection order sa barangay just to stop the commission of violence against the person, against the victim. Pwede rin siyang humingi ng legal advice. Libre naman po tayo nagbibigay ng legal advice para sa mga biktima. Or
Siyempre, yung pag may mga pasa, pwedeng pumunta ng mga hospitals natin or kung gusto niyang umalis doon sa saan siya nakatira, then may mga area, merong may mga shelter, may mga area din na wala. Pero ito yung mga available alternatives na pwedeng i-avail ni biktima, not necessarily filing the criminal cases agad. Yeah. At saka, Sir Dan, yung pagkaroon ng medical legal, kahit po, example po, at the commission or pag pangyayari na naabuso po kayo na physical, as much as possible, kukuha na po kayo agad ng medical legal para po in case na in the future, magagamit niyo po siya. Kasi mawawala po kasi yun, no? Tapos, although yung trauma nandyan po, but yung mga yes, physical like sugat or bugbog, at least meron pong proof no na ganun po yung situation niya nung mga panahon na yun. Magagamit niya po yun to as one of the evidences no in case building. So yun po. Alright, thank you very much po. I need to ask po no for your message or support po natin para sa Women's Month celebration natin. And syempre, we talked about women's rights, kung ano yung mga karapatan nila at ano po yung mga maaaring gawin no, at ginagawa rin po ng inyong ahensya para matulungan pa po yung ating mga communities to become more empowered in terms of knowing their rights. No, hindi lang we sa women, but of course, human rights na rin. So ano po yung ating mensahe sa kanila? Sige po, isa-isahin natin. Sige, let's start with Sir Jam. Ayan po, no. Siguro mensahe po on behalf of CHR9, no. Ang Women's Month po ay isa po siyang mahalagang selebrasyon, hindi lang po para sa kababaihan, kundi ang mahalagang role natin, no, ng komunidad kasama po ang kalalakihan. And diverse SOGSC or diverse gender po no ng iba't ibang mamamayan. Kasama po tayo sa laban po no or sa mission na magkaroon po ng gender equality and women empowerment sa ating lipunan no. Mahalaga po 'yan. At ang CHR naman po ay naglilingkod sa lahat no. Naglilingkod kami kahit sino ka man, kahit saan ka man dahil CHR ng lahat nga po. Naglilingkod po kami maging sino ka man. Thank you very much. Yeah. Sir Dan. Okay, anyway, thank you very much, Ma'am Myra. Again, thank you very much for inviting us. As we come to a close to this episode, to this program, siguro let us be reminded that violence committed against women is a lived reality in our community. As mentioned a while back, we have the laws, we have the institutions that are ready and willing to be implemented, to be used. Pero if we will going to tolerate abuses, parang magiging baliwala na rin yung mga batas at institutions natin. And so we would like to encourage everyone to stand up, to fight for the rights of others, no? Yung mga kababaihan natin. Hindi lang ngayong buwan ng mga kababayan, kundi every day of our lives. And with that, Ma'am Myra, thank you very much for inviting Thank you very us. much po. Thank you very much for enlightening us, no? Talagang helpful yung ganitong information and yung mga ganitong talk. At sana mas marami pang communities yung maabot natin na mabigyan natin ng knowledge regarding this and regarding abuse and regarding po sa mga programa ng gobyerno that are available, readily available po para sa lahat po. Hindi lamang sa mga biktima, kundi para sa lahat, no? If they have concerns or may pangangailangan sila, andito yung ating pamahalaan. Thank you very much once again sa ating mga panauhin. We have Sir Jerome Ramillete, the training specialist po, and Sir Daniel Pakulangan from Information Officer naman po from the Commission on Human Rights in Region 9. Thank you very much po. Thank you po. Thank you and thank you rin po sa lahat po ng ating mga manonood. Muli po at makikita pa tayo sa ating mga susunod pang episodes ng Kapihan na Zamboanga. Sana po marami tayong natutunan ngayon sa ating episode. And again, Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan po, mga magigiting na kababaihan. Happy Women's Month po. Let's celebrate this month, ngayong month of March po, with happiness, no? Para po ma-inspire din natin ang ating mga kababaihan sa ating community. And thank you very much din again to the following sponsors of this episode. We have Dunkin, Karimadon, Camiseta, and Penguin, all available here at SM City Minpro. Muli po sa ngalan ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro, ito si Myra Espinosa. Muchísimas gracias.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.